Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng pinatunayan na hindi nasusukat sa yaman o estado ng buhay ang tunay na halaga ng isang tao. Ito ay kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at ang hindi inaasahang katotohanan na magpapatikim ng karma sa mga taong mayabang at mapagmataas. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, nakatira si Angela kasama ang kanyang ama na si Mang Karding. Sa paningin ng lahat, simpleng magsasaka lamang si Mang Karding. Araw-araw ay makikita siyang may dala ng asarol, nasa bukid mula umaga hanggang hapon, at kumakain lamang ng simpleng pagkain. Wala silang mamahaling sasakyan. Nakatira lang sila sa simpleng bahay na gawa sa semyento at kahoy, at laging nakasuot ng lumang damit si Mang Karding. Ngunit iba naman ang ugali ni Angela. Lumaki siyang mabait, magalang at masipag. Kahit simple lang ang buhay nila, buo ang kanilang pamilya at puno ng pagmamahalan. Nang makatapos ng kolehiyo si Angela, nagtrabaho siya sa lungsod bilang isang administrative staff sa isang maliit na opisina. Doon niya nakilala si Ariel, isang batang doktor na bagong graduate noon. Angela, pwede ba akong makihingi ng tubig? Grabe naman ang init ngayon eh. Opo Dok. Siya po. Kain muna rin po kayo dito. May dala po akong kakanin. Doon nagsimula ang kanilang pagkikita. Naging magkaibigan sila. Hanggang sa umamin si Ariel ng nararamdaman. Inalok ni Ariel na ligawan si Angela at pumayag naman ito. Alam ni Angela na anak lang siya ng magsasaka. At si Ariel ay galing sa pamilya na medyo may kaya. Kaya noong sinabi ni Ariel na gusto siyang pakasalan, kinabahan si Angela. Ariel, sigurado ka ba? Alam mo naman na anak lang ako ng simpleng magsasaka, di ba? Wala kaming yaman. Wala kami may pagmamalaki katulad ng pamilya mo. Anong pinagsasabi mo, Angela? Mahal kita. Hindi yaman ang hinahanap ko. Ang gusto ko ay yung kabutihan mo. Yung pagmamahal mo. Wala akong pakialam kung anong trabaho ng tatay mo. Natuwa si Angela sa sinabi ni Ariel at dinala niya si Ariel sa probinsya para ipakilala sa ama. Noong makita ni Mang Karding si Ariel, ngumiti lang ito at kinausap ng masinsinan. Iha, mahal mo ba talaga ang anak ko? Handa ka bang alagaan siya kahit anong mangyari? Hindi man kami mayaman. Pero may pagmamalaki ko na lumaki siyang mabait at tapat. Opo tay, bangako po, mamahalin ko po si Angela habang buhay. Pumayag si Mang Karding sa kasal, ngunit may isang hiling siya. Hiniling niya na pansamantalang huwag muna silang mamuhay ng marangya. Gusto niyang subukan kung tunay ba ang pagmamahal ni Ariel at kung kaya nitong tumayo sa sariling paa. Pumayag naman ang lahat at nagpakasal sila ni Angela at Ariel sa simpleng seremonya. Sa unang 2 taon ng kanilang pagsasama, sobrang saya nila. Tumutulong si Angela sa lahat ng gastusin. Nagtitipid sila para makapag-ipon. At suportado ni Angela ang trabaho ni Ariel hanggang sa maging isa itong kilalang doktor sa kanilang lungsod. Hindi alam ni Ariel na sa likod ng simpleng buhay nila, si Mang Karding pala ay may-ari ng pinakamalaking grupo ng kumpanya sa buong bansa. Ang mga lupang sinasaka niya ay parte lang ng libu-libong ektarya na pag-aari niya. At ang mga negosyo na nakikita nila sa lungsod ay kanya. Ginusto lang ni Mang Karding na manatiling simple para malaman kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang mga nandyan para lamang sa pera. Samantala, lumipas ang 5 taon. At sobrang naging matagumpay si Dr. Ariel. Naging isa siya sa pinakamataas na sweldong doktor sa malaking ospital at marami na siyang kilalang pasyente. Dito nagsimula magbago ang ugali niya.
Nasanay na siya sa marangyang buhay at nagsimula siyang mahiya sa asawa. Nahihiya na siyang ipakilala si Angela sa mga kaibigan niya dahil simpleng manamit lamang ito. At laging sinasabi ni Ariel na masyadong probinsyana. Isang araw, na-meet niya si Micah sa isang business meeting. Si Micah ay manager ng isang malaking kumpanya. Maganda, matalino, at laging nakaayos. Mayaman din daw ito at laging may dalang mamahaling bag at sasakyan. Dr. Ariel, right? I'm Micah, manager ng HR department ng Prime Group of Companies. I heard so much about you po. You are one of the best doctors dito sa city. Hello Micah. Nice to meet you to. Salamat sa compliment. Wala po yun, Doc. Ang galing niyo po kasi. Sayang nga lang at ang tahimik niyo po palagi. Wala kayong kasama sa mga events. Bakit hindi po kayo sumama sa amin minsan? Masaya kami doon. Lahat successful at may kaya. Napaniwala si Ariel sa mga sinabi ni Micah. Nagsimula silang magkita palagi, mag-text at lumabas. Kinukumpara ni Micah ang sarili niya kay Angela at sinasabi niya kay Ariel na bagay sila sa isa't isa. Pareho daw silang matagumpay sa buhay, parehong may pangarap, hindi katulad ni Angela na anak lang daw ng magsasaka at walang ambag sa kinabukasan ni Ariel. Ariel, bakit mo pa ba pinipili yung asawa mo? Ano bang maibibigay sa'yo nun? Puro bahay lang ang alam nun. Ako? Matutulungan kita umangat palalo. Kilala ko lahat ng mayayaman dito. Pwede tayong mag-business together. Magiging milyonaryo ka palalo kung aking ka. Natukso si Ariel. Naniwala siya sa mga salita ni Micah. Nagsimula siyang maging mainitin ng ulo kay Angela. Laging may nakikitang mali at umuuwi na lasing o madaling araw na. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon si Ariel na aminin na ang lahat. Angela, tapos na tayo. Aalis na ako dito. Ha? Ano bang sinasabi mo, Ariel? Bakit? Ano bang nagawa ko? Wala kang ang ginawa. Kaya nga ayoko na eh. Wala kang ginagawa kundi umasa lang sa akin. Anak ka lang na magsasaka, Angela. Hindi ka bagay sa isang doktor na katulad ko. May nakilala akong babae, si Micah. Manager ng malaking kumpanya. Siya yung bagay sa akin. Siya yung makakatulong sa akin lumangat. Kaya makikipaghiwalay na ako sa iyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Angela. Umiiyak siyang nagmamakaawa kay Ariel. Pero walang nagbago sa isip nito. Kinuha ni Ariel ang mga gamit niya at umalis na. Iniwan si Angela na mag-isa sa bahay na pinagtatrabahohan nila ng magkasama. Lasing na umiiyak si Angela na pumunta sa probinsya para humingi ng comfort sa ama. Noong makita siya ni Mang Karding na umiiyak, agad itong niyakap at pinatahan. Tay, iniwan po ako ni Ariel. Pinagpalit niya po ako sa isang manager daw ng kumpanya. Sabi niya po ay anak lang daw ako na magsasaka. Wala daw akong kwenta. Naramdaman ni Mang Karding ang galit. Pero pinakalma niya muna ang sarili niya. Hinawakan niya ang kamay ng anak at sinabi ang katotohanang matagal na niyang tinago. Anak, huminahon ka. Alam mo ba kung anong kumpanya yung pinapasukan ng babaeng yon? Prime Group of Companies, di ba? Opo, tay. Bakit po? Ang kumpanyang yan, pati ang ospital na pinagtatrabahuhan ni Ariel. Akin lahat yan. Ako ang may-ari. Ako ang may hawak ng lahat ng shares at lupain. Yung simpleng magsasaka na kinukutya nila. Ako ang may-ari ng lahat ng yaman na pinagmamalaki nila. Nanlaki ang mga mata ni Angela sa gulat. Hindi niya akalain na ganoon pala kayaman ang ama niya. Ipinaliwanag ni Mang Karding na ginusto lang niyang mamuhay ng simple para malaman kung sino ang tunay na magmamahal sa kanila. Hindi sa pera o estado. Yun ang dahilan kung bakit ayoko magyabang noon. Gusto kong makita kung tunay ba yung pagmamahal ni Ariel sa'yo. At nakita ko naman, pinatunayan niya na pera at estado lang ang habol niya. Hayaan mo anak,
Ipapakita natin sa kanila kung sino talaga ang dapat nilang galangin. Simula noon, sinimulan ng tulungan ni Mang Karding si Angela. Pinasuot niya ito ng magagandang damit. Tinuruan mag-manage ng negosyo. At ipinakilala sa lahat ng opisyal at empleyado bilang ang tagapagmana at bagong Chief Executive Officer ng buong kumpanya. Hindi na itinago ni Mang Karding ang tunay niyang estado. Dumating ang araw na gaganapin ang Grand Annual Meeting ng Prime Group of Companies, kung saan dadalo ang lahat ng managers, department heads, at maging ang mga doktor na kasosyo ng kumpanya kasama si Dr. Ariel. Nung araw ng meeting, nakaayos na maayos si Angela. Suot niya ang simpleng elegante na damit. May dalang mamahaling bag at kasama niya si Mang Karding na sa pagkakataong ito ay nakabarong Tagalog na mamahalin. Hindi nasuot ang lumang damit na pangsaka niya. Sa kabilang banda, masayang masaya si Ariel at Micah na papasok sa venue. Ipinagmamalaki ni Micah ang posisyon niya at si Ariel ay puno ng yabang. Look, Han, lahat ng tao dito, nirerespeto ako. Manager ako dito, kilala ko ng lahat. Iba talaga kapag kasama mo yung taong makakatulong sa iyo umangat. Hindi ka tulad ng dati mong asawa na puro probinsyana lang. Tama ka, mahal. Sayang at hindi ko naisip agad na sa'yo ako dapat dumikit. Buti na lang, iniwan ko na yung babaeng yun. Anak lang naman kasi na magsasaka yun. Walang ambag sa buhay ko. Nagtawanan silang dalawa, habang ang mga empleyado ay tahimik lang at nakatingin sa kanila. Alam na ng lahat ang katotohanan, kaya hinahayaan lang nila ang dalawa na magyabang. Nagsimula ng programa. Tumayo ang MC at sinabing, "At ngayon, pakinggan natin ang mensahe ng ating founder at chairman ng board at ang ating bagong CEO na si Miss Angela." Nagpalakpakan ang lahat. Lumakad palapit sa stage si Mang Karding, kasunod si Angela. Nanlaki ang mga mata ni na Ariel at Micah. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Micah? Yan ba yung tatay ni Angela? Yung magsasaka? Oo, Ariel. Pero bakit nasa stage siya? Bakit tinawag siyang chairman? Humarap si Mang Karding sa mikropono. Tiningnan niya ang buong bulwagan. Hanggang sa dumako ang tingin niya kina Ariel at Micah na nasa unahan ng upuan. Magandang araw sa inyong lahat. Marami sa inyong nakakakilala sa akin bilang simpleng magsasaka. Yung taong nakikita ninyo sa bukid. Marami ang kamay. Simpleng manamit. Pero hindi nyo alam na lahat ng lupang tinatapakan ninyo, lahat ng gusaling pinagtatrabahuhan ninyo, lahat ng ito ay akin. Itinago ko ang yaman ko dahil gusto kong malaman kung sino ang tunay na marunong rumespeto at sino yung mga taong mapangmata sa kapwa. Tumingin siya kay Angela at ngumiti. Ang babaeng ito sa tabi ko, si Angela, ang aking anak. Ang anak na kinutya ninyo. Ang anak na sinabing walang kwenta dahil anak lang daw ng magsasaka. Siya ang bagong CEO ng kumpanyang ito. Lahat ng kayang ibigay ng yaman na ito, nasa kanya na. Nagsigawan ang lahat ng empleyado. Long live chairman! Long live CEO Angela! Samantala, parang tutungtong ang lupa at langit kina Ariel at Micah. Gusto nilang lumubog sa iya at sa sobrang takot. Pagkatapos ng programa, tumakbo palapit si Ariel kay Angela. Iba na ang ugali niya ngayon. Mapagkumbaba at nanginginig ang katawan. Angela, mahal ko. Patawad. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun pala kayo kayaman. Patawad sa mga nasabi ko. Sa ginawa ko. Mahal na mahal kita. Bumalik ka na sa akin, please. Sabi ni Ariel. Hinawakan ni Ariel ang kamay ni Angela. Umiiyak at halos lumuhod sa harap ng maraming tao. Pero dahan-dahang inalis ni Angela ang kamay nito. Puno siya ng dismaya, ngunit walang halong matinding galit sa kanyang mga mata. Ariel, tama na.
Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Alam mo ba kung anong pinakamasakit sa lahat? Hindi yung iniwan mo ko. Ang masakit, yung minaliit mong pagkatao ko. Yung kinahiya mo ang tatay ko na simpleng magsasaka. At yung pinili mong yaman na akala mo'y nasa kay Maika. Noong walang-wala ka pa. Nung bagong graduate ka pa lang at walang tumatanggap sa'yo. Ako yung nandyan. Ako yung tumulong sa'yo. Ako yung kakampi mo. Pero lahat yun, tinapon mo lang dahil sa yabang at sa ambisyon. Dahan-dahang tumingin si Angela kay Maika na nakayuko. Namumutla at nanginginig sa takot. At ikaw, Maika, ipinagmalaki mo na manager ka. Na may kaya ka. Na bagay ka kay Ariel dahil pareho kayong angat sa buhay. Hindi mo ba alam na ang posisyon na hawak mo? Ang sweldo na tinatanggap mo? Ang building na pinagtatrabuhan mo? Lahat yon galing sa pamilya na kinukutya mo. Ma'am Angela, please. Chairman Carding, patawad po. Bulag po ako sa yabang at sa posisyon. Hindi ko po sinasadya. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Ano na lang po ang gagawin ko? Paano ko po maibibigay ang lifestyle na sanay ako? Lumapit si Mang Carding at seryosong hinarap ang dalawa. Kaya ako namumuhay ng simple. Hindi dahil wala akong pera, kundi dahil gusto kong makita kung sino ang tunay na tao. Yung marunong ramespeto kahit ang kaharap niya ay nakasuot lang ng lumang damit o galing sa bukid. Ikaw, Maika, tinanggap ka namin dito dahil sa galing mo magtrabaho. Pero hindi namin kailangan ng empleyadong mataas ang pinag-aralan pero mababa naman ang ugali. Effective immediately. Tanggal ka sa serbisyo. At bawal ka nang tanggapin sa kahit anong kumpanya o negosyo na pag-aari ng Prime Group. Napaluhod si Maika sa narinig. Tumingin naman si Mang Carding kay Ariel na halos hindi makahinga sa takot. At ikaw, Dr. Ariel, ang ospital na pinagtatrabuhan mo, pag-aari rin namin. Kilala ka bilang magaling na doktor, pero kilala ka rin ngayon bilang taong walang utang na loob at nang iwan ng asawa dahil lang sa ambisyon. Tinatanggal ka na sa pwesto at wala nang anumang sangay ng aming mga ospital ang tatanggap sa iyo. Ito ang karma na darating sa mga taong hindi marunong makontento at nang mamata ng kapwa. Parang gumuho ang mundo ni na Ariel at Maika. Pinalabas sila ng security guard sa venue habang pinapanood sila ng lahat ng empleyado. Wala silang nagawa kundi lumabas na nakayuko. Puno ng hiya at pagsisisi na hinding-hindi na mababawi. Lumipas ang ilang buwan, tuluyan ang nagbago at umasenso ang buhay ni Angela. Bilang bagong CEO ng Prime Group of Companies, pinatunayan niya na hindi lang siya mayaman, kundi may malasakit din sa lahat. Itinayo niya ang mga programa para tulungan ang mga kapwa niya magsasaka. Binigyan ng magandang benepisyo at pabahay ang lahat ng empleyado. At nagpatayo ng mga libreng paaralan at ospital para sa mga mahihirap. Hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan niya. Kahit CEO na siya at marangya ang buhay, madalas pa rin siyang pumunta sa probinsya. Tumutulong sa ama sa bukid minsan at nananatiling simple, magalang at mabait ang ugali. Marami ang humanga sa kanya, hindi dahil sa yaman niya, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Samantala, ano na nga ba ang nangyari kina Ariel at Maika? Matapos tanggalin sa trabaho at i-blacklist sa lahat ng kumpanya at ospital na pag-aari ng Prime Group, nahirapan silang makahanap ng bagong trabaho. Kilala na kasi sila sa buong industriya bilang mga taong walang utang na loob, mapangmata at sakim. Naubos agad ng konting ipon nila dahil sanay sila sa marangyang pamumuhay. Naibenta nila ang mga sasakyan, alahas at mamahaling gamit. Hanggang sa napilitan silang lumipat sa maliit at masikip na apartment sa gilid ng kalsada. Si Maika dati ay laging nakaayos at may dalang mamahaling baga. Ngayon ay halos wala nang makain at namamalimos na lang minsan o naghahanap ng racket na pambili lang ng bigas. Si Ariel naman, dati ay tinatawag na Dr. Ariel, na iginagalang at sinusuyo ng lahat. Ngayon ay wala ng ospital ang tumatanggap sa kanya.
Napilitan siyang magtrabaho bilang helper sa isang maliit na karinderya. Tagahugas ng plato, tagabuhat ng kahoy at tubig, at tagalinis ng paligid. Isang araw, nagkasalubong sila ni Micah habang pumipila sa murang talipapa. Wala silang nagawa kundi tinginan ng puno ng pagsisisi na hinding-hindi na mababawi. Micah, kung sana hindi tayo naging ganun kayabang at kasakim noon. Kung sana minahal ko ng totoo si Angela at nirespeto ko si Mang Karding. Hindi sana tayo aabot sa ganitong kalagayan. Wala na tayong magagawa, Ariel. Ito na ang karma na sinasabi nila. Minaliit natin ang taong dapat natin igalang. Pinagpalit natin ang tunay na pagmamahal para sa yaman at posisyon na akala natin ay permanente. Pero lahat yun, panandalian lang pala. Isang araw, nagkataong dumaan si Angela sa lugar kung saan sila nakatira. Nakita niya ang hirap na dinaranas ng dalawa. At kahit nasaktan siya ng sobra noon, hindi siya nagtanim ng matinding galit sa puso niya. Binigyan niya sila ng tulong pinansyal para makapagsimula muli. Pero may isang kondisyon, ang matuto silang rumespeto sa kapwa, anuman ang itsura, trabaho o estado nito sa buhay. Pero kahit ganun, hindi na naibalik ang dati nilang dangal at tiwala ng mga tao. Bumalik si Angela sa kanilang tahanan kung saan naghihintay sa kanya si Mang Karding. Niyakap niya na maigpit ang ama at ngumiti ng totoo. Tay, salamat po. Salamat po dahil tinuruan niyo ako maging mabuting tao. At salamat po dahil hindi niyo hinayaang maapi ako. Narealize ko po ngayon na ang tunay na yaman ay hindi pera, hindi sasakyan, at hindi posisyon. Ang tunay na yaman ay ang kabutihan ng puso at respeto sa kapwa. Yan ang tama, anak. Walang permanente sa mundong ito. Ang yaman ay pwedeng mawala. Ang posisyon, pwedeng kunin sa'yo. Pero ang magandang ugali at dangal, dadalhin mo hanggang sa huli at hindi kanya pababayaan. Alam mo anak, noong pinili kong mamuhay ng simple, marami ang nangutya sa akin. Sabi nila, bakit daw may kaya naman ako pero parang nagpapahirap pa ako sa bukid araw-araw? Ang sagot ko lang sa kanila, ang pera, pwedeng dumating at umalis, anumang oras, pwedeng maubos sa isang iglap. Pero ang ugaling hinubog mo sa hirap, sa simpleng pamumuhay at sa paggalang sa kapwa, yan ang magiging sandata mo sa anumang pagsubok na darating. Nakita mo naman ang nangyari kina Ariel at Micah, diba? Nung nasa taas sila, akala nila sila na ang pinakamagaling. Sila na ang pinakamayaman at makapangyarihan. Nakalimutan nila na lahat ng tao may halaga, may dignidad, anuman ang trabaho o estado sa buhay. Yung pagmamataas nila, yung pagiging sakim at hindi marunong makontento, yun ang naging dahilan kung bakit sila bumagsak ng sobrang lakas. Akala nila nasa kanila na ang lahat. Hindi nila alam na ang lahat ng tinatamasaan nila noon, hiram lang at pwedeng kunin anumang oras. Niyakap ni Angela na maigpit ang kanyang ama at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang buong kapayapaan sa kanyang puso. Wala nang hinanakit, wala nang matinding galit dahil alam niyang ginawa ng Diyos ang lahat para mailabas siya sa maling sitwasyon at dalhin siya sa kung saan siya nararapat. Lumipas pa ang ilang taon, lalang umunlad ang kumpanya ni Angela. Hindi lang siya ang naging matagumpay na negosyante. Naging inspirasyon din siya ng marami. Tuwing may mga seminar o gathering ng mga kabataan, laging kwento niya ang pinagdaanan niya. Sinasabi niya sa lahat na huwag mahihiyang magsabi kung saan ka galing. Dahil ang pinanggalingan mo ang magpapatatag sa iyo. At higit sa lahat, huwag na huwag mong ipagpapalit ang taong nagmahal sa iyo ng totoo noong wala ka pa kapalit ng yaman o pansamantalang kasiyahan. Samantala, hanggang sa huli, hindi na nakabawi sina Ariel at Micah. May mga pagkakataong nakikita sila ng mga dating kakilala. Naglalakad sa kalsada, payat at gusgusin na. Dati, si Ariel ay laging nakamalinis na white coat. May dalang mamahaling gamit at sikat na doktor na sinusuyo ng marami. Ngayon,
Minsan ay nakikita siyang namamasukan bilang helper sa construction o kaya ay tumatanggap ng anumang racket na kaya lang ng katawan niya para lang may maibili ng pagkain. Si Maika naman, dati ay laging nakaayos, may mamahaling sapatos at baga. Ngayon ay namumuhay ng tahimik at puno ng hiya. Umiiwas sa mga taong kilala niya noon. Ang buhay kasi anak, parang lupang sinasaka din yan. Kapag inalagaan mo at marunong kang rumespeto sa halaga nito, magbibigay yan ng masaganang ani. Pero kapag inabuso mo, pinabayaan at minaliit mo ang kung anong meron ka, matutuyo yan at walang mabibigay na kahit ano. Ganon din sa pakikipagkapwa-tao. Ang binibigay mo sa iba, babalik din sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Kung mabuti ang ibinigay mo, blessings ang babalik sa iyo. Kung masama naman ang ginawa mo, karma ang susulpot sa iyo. Alam mo anak, noong bata ka pa, pinadala kita sa simpleng paaralan. Pinakain kita sa simpleng mga pagkain. Pinagawa ko ng gawaing bahay at bukid. Hindi dahil wala tayong pera noon, kundi dahil gusto kong matutunan mo ang halaga ng bawat butil ng bigas, bawat sentimo ng kikitain mo, at bawat taong makakasalamuha mo. Maraming mayayaman dyan na nabubulok na sa yaman, pero walang laman ng puso. Walang marunong magmahal sa kanila kundi pera lang nila. Pero tayo anak, kahit gaano pa kalaki ang negosyo natin, kahit gaano karami ang pera natin sa bangko, mananatili tayong nakatapak sa lupa dahil doon tayo nanggaling, doon tayo matatag. Sa mga salitang iyon ni Mang Karding, lalong tumimo sa isip at puso ni Angela ang aral na ibig iparating ng kanyang ama. Mula noon, naging gabay niya iyon sa bawat desisyon na ginagawa niya sa kumpanya at sa personal na buhay. Hindi nagtagal, nakilala si Angela bilang isa sa pinakamabait at pinakamababang loob na CEO sa buong bansa. Tuwing may mga empleyado siyang nakakausap, tinatanggap niya sila ng may ngiti. Tinatanong kung kamusta ang pamilya at sinisiguradong may sapat silang sweldo, benepisyo at tirahan. Kahit mga janitor, security guard, driver o kahit mga day laborer sa bukid, pantay-pantay ang tingin niya sa lahat. Wala siyang pinipili, wala siyang minamaliit. Dahil alam niya mismo kung gaano kasakit ang maramdaman na inuhusgahan ka lang base sa itsura at estado sa buhay. Isang taon matapos ang pangyayari, nagkaroon ng malaking charity event ang Prime Group. Dinaluhan ito ng mga kilalang personalidad, mga negosyante at mga opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng programa, inanyayahan si Mang Karding at Angela sa entablado para bigyan ng parangal bilang Most Humble Leader of the Year. Ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin lang. Ito ay para sa lahat ng mga taong minamaliit noon. Sa mga magsasaka, manggagawa, at sa lahat ng naniniwala na ang kabutihan ng puso ang tunay na sukatan ng tagumpay. Huwag kayong mahiyan sa pinanggalingan ninyo dahil ang pinanggagalingan ninyo ang magdadala sa inyo sa taas ng hindi kayo natutumba. Samantala, sa kabilang banda, patuloy na dinadanas sina Ariel at Maika ang bunga ng kanilang maling nagawa. May isang pagkakataon na naospital si Ariel dahil sa sobrang pagod at hirap ng trabaho. Wala siyang pambayad sa ospital. Wala siyang malapitan. Nang malaman ito ng mga staff sa rehistro, kinilala nila ang pangalan niya at agad na tinawagan ang opisina ni Angela. Nang malaman ito ni Angela, hindi siya nagdalawang isip na bayaran ang lahat ng gastos at ipagamot siya ng libre. Pero nang magising si Ariel at nalaman na si Angela pa ang tumulong sa kanya, lalo siyang napahiya. Gusto sana niya magpasalamat pero hindi niya kayang tumingin sa mata ng dating asawa. Ang laki ng kasalanan ko. Ang laki ng kasalanan ko sa taong totoong nagmahal sa akin. Tinapon ko ang langit para sa impyerno. At ngayon, ako na rin ang nagdurusa. Wala akong karapatang patawarin niya. Wala akong karapatang humingi ng tulong. Pero kahit ganun, binigyan pa rin niya ako ng kabutihan. Iyon ang tunay na yaman na hindi ko makukuha. Kahit anong gawin ko. Umiiyak na sabi ni Ariel.
Samantala, lumipas ang maraming taon na nanatiling masaya at buo ang pamilya ni Mang Karding at Angela. Ipinagpatuloy nila ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga kapwa magsasaka at mahihirap. Ang kwento nila ay naging alamat na. Ikinokwento sa bawat henerasyon bilang paalala na sa mundong ito, hindi yaman o posisyon ang magpapatunay kung sino ka, kundi ang kung paano mo tratuhin ang iyong kapwa, maliit man o mababa ang estado sa buhay. At yan ang kabuuan ng kwento natin ngayon mga Katamokski TV. Pinatunayan ito na huwag manghusga base sa itsura. Huwag mangmata ng kapwa kahit gaano pa sila kasimple ang buhay. At pahalagaan natin ang mga taong nandyan para sa atin noong wala pa tayong nararating. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. At gaya ng pangako ko kanina, darating sa inyo ang napakalaking blessings. So once again, inuulit ko pong muli. Ako si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.